is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. Sa pumili ng clock card dito on your reading, tingnan natin kung ano yung karma ng taon ito sa pagsisinungaling. Actually, itong taon na to, napakasinungaling. Just to get attention, this person will do anything kahit na makasakit ng kapwa. Baka yun yung naranasan mo. And I feel that this is somebody who also backstab others. I'm also sensing magaling magtago ng kasalanan. I-clarify natin yung cards. Baka yung ginagawa niya, iba yung kanya sinisisi kapag nagkakasala siya. Or maybe yung kanya ugali ay hindi siya umaamin ng kasalanan. Siguro itong taon na ito napaka-controlling. I don't know why, pero na-sense ko may pinagmanahan. Very interesting, okay? So, whoever this is a heavy liar, okay? Pero kahit nagsisinungaling siya, may mga ebidensya na siya ay makasarili, okay? Kasi I feel like ginagawa niya dito, nagtatakip siya ng katotohanan. I feel this is somebody who's definitely hiding their true self. Nagpapanggap siguro siyang mabuti, okay? Pero, kahit na ganito yung kanyang outer appearance, yung maskara niya, may mga ebidensya na this is only a person that will think only about themselves. Ngayon, yung isa sa kanyang karma, magkakaroon ng mga red flags at saka ipapakita yan definitely ng Diyos sa mga tao. At I feel na through dreams to some of them, honestly speaking. And anyway, yung kanyang karma din, kung sakali man siya yung tao na umahadlang sa blessings sa ibang tao, ipipin down siya ng heaven. As you can see here. Kasi whomever this isn't a good influence at all. Kasi nananakit siya ng mga tao na may blessings or may luck. Okay, so anyway, sa kanilang karma guys, prone sila sa pagiging stagnant. Kasi I feel here na ginagawa na solusyon ng Panginoon para makausad yung mga tao na kanyang binibiktima. Kasi kung sino man ito, meron siyang crab mentality attitude. Instead na matuwa siya sa mga tao na achiever, itong tao na to nagpapabagsak siya ng mga tao. So basically, yung kanyang karma ay stagnancy. Iba naman sa kanila kung may kaso makukulong, iba naman sa kanila may mga incidents, kaya sila laging hindi sila makago after sa mga tao na nagkakaroon ng magagandang pangyayari sa kanilang buhay. Ngayon, isa sa kanilang karmas is this is a person that's manifesting bad things to others. Yung kanilang karma ay ganun din. Merong magsisinungaling sa kanila at may mangunguha ng kanilang yaman. They will get scammed or pwede rin na may magnakaw ng gamit nila. We have this one here. So, isa sa kanyang karma, magiging outcast siya. As you can see here.
And then, next thing that we have is this one. So, yun nga, may mag-isa siya. At saka with the loss being here, ibig sabihin na marami siyang losses. Okay? Can be about yan sa career. Or pwede rin about yun sa mga tao sa kanyang paligid. Because of the reason na may mga tao natatauhan na hindi siya mabuting tao. So, we have the clock. Actually, yung pagkatingin ko ng clock, naalala ko yung alarm, okay? Baka maraming mga tao na na-awake or natauhan na itong tao na to ay masama. Now, yung nakalagay dito ni time takes time. In time cycle, time to heal and progress. So, if yun na yung karma niya is more on the progress being blocked or being a stagnant energy with regards sa career. So, anyway, tinan natin kung anong meron. I feel like whomever this is somebody who wronged you in the past. I feel like for some of them, is still in present, lalo na if you're still dealing with this person. So, we have this one. In history, so natamaan sila ng karma with regards sa kanilang money. Kasi baka based sa career yung kanilang ginagawang kasalanan. So, we have this one here in reverse. Ibig sabihin nun na walang maniniwala na sa kanilang panggogoyo. Iba naman sa kanila, baka sila mismo ay scammer, okay? Kaya yung karma nila, mismo nawalan sila ng pera. So we have this one, you're always on my mind, forever in my heart, but it's in easier way. We also have 7, but you know, it's in reverse as you can see. So, ibig sabihin lang nun, isa sa kanyang karma, mawawalan siya ng connection. Kaya siya maging outcast as you can see here. Hindi siya isasali. So, yeah, crab mentality attitude. So, yung kanyang karma rin, magkakaroon din siya ng mga tao na kagaya din niya. Because that is what they attract, at saka people na mga energy vampires or yung mga manipulative na tao or drainy. And anyway, we also have this one here. And we got the compass. So anyway, yung isa rin sa kanyang karma, yung mga tao na talagang tina-target niya actually, magkakaroon sila ng opportunity na makita yung mga tao na talaga nag-resonate sa kanila. While this person that you ask about, they're actually attracting people that has crab mentality attitude like them. Now, let's see what else do we have here. I feel like hugas kamay, ibig sabihin. So, baka naman yung ginagawa niya ay nagtatago talaga siya ng kasalanan. Hindi siya maamin. Baka naman dahil sa ugali niyang yan, kaya din siya iniiwan ng mga tao kasi this person doesn't admit mistakes. Another shuffle they mentioned to me. I'm sensing third-party situations, so maybe this is with regards sa kanyang love life. I feel like this person will definitely miss out a lot of opportunities. I'm also sensing misunderstanding and misfortune as well, okay? So anyway, tinan natin kung ano pa yung kanyang karma. So karma niya, lalabas ang katotohanan, pwede lumabas ang kanyang baho, and so on. At dahil dito magkakaroon siya ng problema. Tsaka hindi lang yun, baka naman may mga tao nagsasabi na hindi maganda sa kanila simula nang lumabas ang kanilang baho or yung katotohanan. Isa sa kanilang karma din, ito ngayon lumabas sa balita na gossip na siya ay masama. Okay, at saka maiyak siya dahil sira yung kanyang reputasyon. Isa rin sa kanyang karma, isang tao na pinagkakatiwalaan niya, katrabaho, kaibigan, or ano man yan, ay definitely ibebetray siya. Tsaka kung sino man yung kanyang tinatarget ng pabagsakin, may kita niya yung tao na to na umaangat with regards sa career.
Ngayon, syempre dahil siya ay sinungaling, makaka-attract siya ng mga tao na sinungaling din, kagaya niya. So, with the star in reverse, so basically with regards sa kanyang career, hindi talaga siya asenso, guys. Okay? Hindi aangat ang negosyo, following or kung ano man yan. Dahil I feel na itatago siya ng mga taong kaaway niya siguro. Pwede rin. At saka marami siyang di malalaman behind the scenes. Okay, so anyway, yung karma niya, makita niya yung mga taong binibiktima niya dati na naging abundant at meron na rin partners, you can see here. And I feel isa sa kanyang karma rin, mamalasin siya with regards sa kanyang career, with the Wheel of Fortune being in reverse. At saka prone din siya sa mga nangungulam kasi to be honest with you, di maganda yung kanyang pag-ugali, baka may magalit sa kanya at may gumawa ng mali sa kanya. Isa sa kanyang karma, this person cannot think straight. At saka hirap talaga siyang gumawa ng desisyon. I feel na maiyak siya dahil dito, to be honest with you. And with regards to the Queen of Wands here, so kung magkakaroon man siya ng jowa, guys, baka gamitin lang siya with regards sa passion. Pero wala talagang gusto sa kanya, kaya alis. I feel na yung rason is kasi with regards sa money, hindi siya talaga stable sa money. Kasi nakita mo naman sa yung reading na madalas siya malasin sa pera, madalas siya maging stagnant din, siguro madalas siya walang trabaho. Okay, yun yung nangyayari, or mawalan ng job, nasipa sa work, hindi siya someone na merong stable job. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. So, pumili na today card dito in your reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagsisinungaling. I feel na yung bao niya ay maglalabasan, okay? I feel yung sad energy dito. Siguro pagpipilitan niya yung sarili niya sa something na hindi naman dapat para sa kanya. And kaya nawalan ng gana sa kanya yung mga tao or mata-turn off sa kanya. I feel na mawawalan din siya ng profession, to be honest with you. So maybe kung sino man to, meron siyang title like doctor, teacher, and so on. So, siguro dahil sa sira yung reputasyon niya, kaya hindi na siya pwedeng magpa-practice ang ganung profession, okay? Anyway, next thing. So, I also sense, sabi ko rin siya sa pag-ibig. So, ang dami niyang karma, pero tingnan natin kung bakit ganun. Siguro marami siya nagawang kasalanan, okay? I'm sensing as well na minaliit ka niya. So, no wonder why. Actually kasi guys, example lang ha, kung nang bubuli ka kasi, yung karma mo dyan is talaga matindi. Kasi kung nang pinagdaanan ng binubuli mo, pagdadaanan mo din yun. So, anyway, clarify natin yung cards. Pero I feel here, yung mga bully niya sa inyo ay hindi naman talaga totoo. Parang nagdi-discriminate lang sa'yo so that you will lose your self-confidence. I feel like this person is losing it. And getting betrayed is also what I sense. Missed opportunity is what I sense as well. Tsaka wala din siya matinong trabaho. I feel na nakakarma na siya sa ngayon, guys. Mas sa kanila ay mag-isa sa ngayon. Okay, so tingnan natin yung kanyang cards.
So, yung kanyang karma magkakaroon ng changes sa kanyang buhay. Ilalayo yung mga tao sa kanya para maging balance sa yung buhay ng mga tao. I feel na dahil dito maiyak siya kasi iniiwasan siya ng mga tao. So, yun nga, wala nang pakialam sa kanya yung mga tao kasi itong tao na to ay sinungaling, okay? Siguro ito yung tao na mahilig magpayo na wala sa point, okay? So, marirealize one day na mga tao na yung kanyang mga sinasabing counseling or whatever, hindi naman talaga maganda. So, that's the reason why no one is listening to them. Like, people are starting to trust themselves rather than this person. So, kaya iniiwasan siya ng mga tao. At marirealize sila na mas balansa sila without this person. Kaya ito yung mangyayari na maging alone siya. Tsaka mapapaaway siya actually. Kasi yun nga yung mga tao na nasabihan niya ng certain things, magagalit talaga sa kanya. I feel na mapanira itong tao din, to be honest with you. Iba naman sa kanila baka marites, okay? So, anyway, yung kanyang karma, memory na lang. So, meaning nun, yung mga tao, basically, iwan siya. Tsaka malulungkot siya kasi masasaktan din kasi mga taong umiwan sa kanya, may mga memories siya with that person. At tsaka mabigat sa kanya kasi baka friends niya yun o talaga malalapit sa kanya kagaya ng lover. Ngayon, isa rin sa kanyang karma kasi ito siguro yung meron siya na confident siya na actually mamahalin siya ng mga tao dahil meron siyang na-achieve na dream, goal, or kung ano man yan. Pero I would say na ayaw sa kanya ng mga tao, galit sa kanya yung mga tao dahil maybe this person is somebody who did really something wrong. I feel they used their words to actually cause damages, honestly speaking. And we also got to open here. So, I feel na na-encounter to na ibang tao na nakasalamuhan nila because that person needs to learn how to be an introvert. So, yun yung malungkot dun, guys. Okay? So, kaya, dahil sa pangyayari, maraming tao yung maging introvert dahil sa ginawa nilang traumatic experience sa kanya. So, yung part din talaga ng kanyang karma, ay magiging alone siya. At saka, madedepress kasi it's a big deal for them na iwasan siya ng mga tao. So, maybe this is somebody who really likes people around, to be honest with you. So, talaga malaking bagay sa kanya pag inaalis na siya ng mga tao sa kanilang buhay. So, anyway, we got to encourage and self-love. So, anyway, ito yung tao na sabi ko sa'yo, nagpapayo ng di mabuti. Okay? Kasi maybe this is an influencer pero hindi maganda yung kanyang influence. At saka, I really sense sad energy with regards to this one. So, kung sakaling man bad influence talaga siya, I'm sensing na malungkot ang Diyos about it. Kasi ito yung tao na may potential sana na gamitin niya yung kanyang salita sa maganda, pero pinili niya talaga yung maling landas. Okay? So, basically, yung karma niya is makakaranas siya syempre ng kahirapan with regards sa money. At yung desire niya kasi na maging attractive siya and so on. So, anyway, kung influencer man siya, mawawalan siya ng followers ko, konti na lang yung nagde-desire para sa kanya. At dahil doon, magiging malungkot siya. Talagang big deal sa kanya kasi syempre, yung mga ibang influencers, so views sila nakabase, diba? So, yun yung kanyang karma na hindi siya masyadong mag-earn ng money with regards sa influencer job niya. So, anyway, yung karma din niya, if ever this person will have a person, what will happen here is that, yun nga, may magbabago din, and I feel na maiyak siya. Kasi siguro itong tao niya, magamitin lang siya sa pera, okay, or ginagamit lang siya, na mawala din yung kanyang tao. So, you can see here. Yung masakla pa dito, guys, kasi may vow. So, ibig sabihin na makakasal siya sa taong yun. Okay, magkakaroon din siya ng anak, pero mawawala din yung taong yun sa kanya. Which is napakasakit, diba? So, mag-isa na lang siya. Isa yun sa kanyang karma. Okay?
which is sad. Ang bigat ng kanyang karma. I don't know what this person did, okay? So we got a not today card. It says you're not dealing hurt, avoiding a conversation call, person boundaries, and still angry. So no wonder why yung karma rin niya affected din yung love life. Kasi basically ganito rin yung gagawin sa kanya ng kanyang partner. Hindi lang yung mga taong biniktima niya, kundi pati yung partner niya, iiwasan din siya. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. So, pinakamasakit yung karma is definitely love life. So, we have the Ginger in either way. We also got the Touch in reverse. We also have this one in either way. So, malungkot yung energy na nafe-feel ko dito, guys. Kasi, I'm feeling talaga na meron talaga siyang potential din na maging tagapagsalita ng Diyos. Pero, yun nga lang, hindi niya ginamit yung kanyang talento sa maganda. Isa sa kanyang karma, basically, is mawawala yung power niya to express, honestly speaking. And we have this one in either way. We also have the say here. So, isang rason din, kaya rin siya may mag-isa, walang jowa, kasi this person really needs to actually see kung ano yung kanyang mission work sa mundo. Kasi this is somebody who definitely have a mission work. At saka pinipili talaga siya ng Diyos ang gawin niya yun. Kaya rin nangyari dito sa kanya, madalas siya mag-isa. Kasi, yeah, this person really have to focus on the divine mission work. And this person have to use their words in a correct way, honestly. Kasi sa ngayon, kung may trabaho man siya, guys, hindi yan on alignment. Kasi yung work niya dapat is somebody na who will work for God. Hindi yung gumagawa ng chismis or kung ano man mga bagay na nakakasakit. So, you have this one in reverse. So, yung malungkot din ang karma niya, madalas ang pagwaldas ng pera or pagkawala ng money sa kanyang buhay or even opportunity with regards sa career. Kasi siguro yung gusto niyang career is most likely yung material. At saka, I feel na naiyak siya kasi hindi niya maintindihan kung ba't paulit-ulit yung nangyari sa kanyang buhay na madalas siya minamalas sa pag-ibig. Mga tao iniiwasan siya kasi this person is also somebody who needs to wake up and realize na hindi mabuti na nagchichismis or kung naman ang masamang ginagawa niya, guys. Kasi na-sense ko dito na marami siya nagawang kalokohan. Kaya maraming galit sa kanya na tao. Another dimension to me. I'm really sensing third-party situation, guys. So, baka yun dahilan kung bakit nawala yung kanyang partner dahil sa third-party situation. I feel na meron tampuhan na nangyari. At saka naiyak siya talaga. Another dimension to me. I feel na nawawalan din siya ng pag-asa sa kanyang buhay. I feel ng panahon din. So, ibig sabihin guys, malapit na yung time ng taong ito. At kaya pinipili talaga siya ng Diyos sa magbagong buhay. Maybe this person now has issues with regards to their health, honestly speaking. Kasi nabanggit nila malapit na yung time niya. So, yun na yung kanyang karma, lalayuan siya ng mga tao. As we can see here. At marami siyang maybe bills to pay or problema sa buhay. To be honest with you, broken-hearted siya kasi iniwan siya ng kanyang partner. That's a third-party situation. And I'm feeling with this one as well na yun nga, malungkot siya kasi kung may partner man siya, di siya mamahalin. Yung tao yun, iiwanan siya. As you can see here, okay, talagang broken-hearted siya. Ngayon, kung sino man yung kanyang chinismisan na di maganda, haangat yung mga taong binibiktima niya, as you can see here. Tapos, yung mga tao lalayo sa kanya. At saka with regards sa career, lagi siya nagbibeginning anew.
As you can see here. Kasi siguro yung taon na to mapilit na pinagpipilitan yung trabaho na di naman meant para sa kanya. Kaya yun nga, madalas siyang nawawala ng career, lagi nag-uumpisa sa umpisa. So anyway, sa kanyang karma din, isa sa dahilan kung ba't nawala ng gana sa kanya yung mga tao, kasi siya ay sinungaling. Okay? I feel na naiiyak siya at saka pagsisisihan niya rin na siya ay nagsinungaling kasi marirealize ay yung mga taong umalis sa kanyang buhay ay blessing ni God for him or her. At itong mga taong to na umalis sa kanyang buhay ay hindi deceitful. Okay? And tsaka nabanggit ko rin talaga malas siya sa pera. Madalas mawala yung pera niya. At tsaka sa kanyang karma ay mawawalan din siya ng connection. As you can see here. I feel na babaliktad yung kanyang mundo. Yun lang sa sense ko. So yung mga tao na napabagsak niya or whatsoever, darating ang panahon para sa kanila. At tsaka hindi lang yun. Maganda pa yung mangyari sa kanilang buhay kasi may parating din na partner for them na mabait, okay? At saka, mapagmahal. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng The Golden Mirror card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito sa pagsisinungaling. Minsan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Whoever this is somebody who definitely betrayed you. Like, I feel this is somebody that you definitely trust in the past. Pero bila siya nag-sway ways, okay? I feel na nagulat ka na lang na nag-iba bigla yung kanyang ugali. Ngayon, i-clarify natin yung cards. So, I'm kind of like feel na this person ay napabarkada or may nag-influence sa kanya to do bad things. Pero sa totoo lang guys, may observation yun nung past na mabuti siyang tao pero bigla na lang talaga na nag-iba yung ihip ng hangin. I feel na before, this is somebody that you definitely can trust. But I feel like rumors spreading, honestly speaking. Yun nga, napabarkada siya. I'm sensing yung song, One More Gift. I don't know the title guys, pero nasense ko yung kantang, if there is one more gift I ask of you Lord, there will be peace here on earth. So siguro until now, you haven't moved on yet from whatever this person has done. Or nabigla ka lang talaga dahil yun nga, nagbagong buhay siya. Tumawag yung iba nating card, sorry. So, ito yung kanyang karma, guys. So, this person will definitely miss out people that have been kind to them. Kasi, yun nga, napunta siya sa maling barkada, guys. So, yung talaga mapagmahal na iwanan niya. Which is sad. Yung masaklap dito, guys, yung mga nawala sa kanyang buhay, ay biyaya sa kanya talaga ng Panginoon. As you can see, so parte ng kanyang karma kasi pinili niya na sumama sa maling mga tao. And anyway, isa rin sa kanyang karma dahil nga umalis siya sa mga matitino, this person will see na wala nang pakialam sa kanya yung mga taong iniwan niya or yung mga taong nasaktan niya. Kasi na 3 yun nga, ayaw na makinig sa kanya ng mga tao, hindi na siya talaga papansinin. I feel na iba pa sa kanila, guys, kung sino man yung kaaway niya, talaga narinig yung ingay ng aso, awayin siya, isa yun sa kanyang karma, tsaka, you know, yung mga inapi niya, magkakaroon sila ng yaman, okay? Or, sila yung magiging royal, at saka maiyak siya dahil doon, kasi hindi niya akalain, okay? Siguro kung sino man ito, baka naman mahilig siya manukso or something like that. Pero yung mga tukso niya walang makatotohanan doon.
So anyway, yung kanyang karma, yung mga tao na binetray niya, magkakaroon sila ng mga tao na talaga mapagmahal. At saka yun nga, biyaya ng Panginoon to sa kanila, na yung mga tao yun ay tutulong sa kanila para umangat with regards sa career. Isa sa kanyang karma, guys, gusto niyang bumalik sa mga dating tao na sumuporta sa kanya, pero hindi na siya makabalik kasi yung mga tao na rin to, may bago na sila mga kaibigan, or pwede rin bagong jowa, and so on. So, yung mga taong inapi niya, mangyari sa kanila, makakatagpo sila ng mga tao talaga na totoong Diyos. I feel na malulungkot siya dahil dito kasi na-sense ko talaga yung sad energy dito sa set of cards na to. Masasaktan siya sa mga nakikita niya kasi yun nga, nalayo siya sa parang minamalas siya sa barkada, honestly speaking. Okay, so yung dati niyang barkada, hindi na siya makakabalik doon. So we got a golden mirror. It says, you're self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, and love bombing. Siguro ito yung nangyari, guys, na bila na lang talaga nawala yung relasyon. And yun nga, parang memory na lang yung dating siya. Okay? So, dahil nga nagbago siya, kahit yung mga tao niya nung past, ayaw na rin sa kanya kasi ayaw nila yung bagong person mo. Okay? Yung ugali niyang bago. I feel na maiiyak talaga siya kasi hindi na siya tanggap ng mga tao for who they are. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we got abuse in either way. We also got this here. We got the Wheel of Fortune in either way. Sinayang niya, guys, okay? Actually, marami siyang biyaya with regards sa mga taong mapag-aruga sa kanya. Sad to say, sinayang niya yun at pumili siya ng ibang mga tao na di naman mabuti. So, I got to open in either way. So, before kasi, napagkakatiwalaan siya, guys. Pero dahil naging masama siya, yung mga tao di na naging open sa kanya. So, iba sa kanila ay binablock itong taong to. So, we have the music, but it's in either way. So, may blockage din with regards sa kanyang throat chakra kasi baka ginagamit niya sa masama yung kanyang salita. So, we have the case here. We also got the fun. And we got this in reverse, okay? Kung sakali man, guys, sa influencer siya, tapos bigla siya naging masama, yung mangyari sa kanya, yung mga dating fan niya, mawawalan ng gana sa kanya. Kasi mapapansin nila yung mga changes at syempre hanap-hanapin ng fans niya yung dating siya. Dahil sa nagbago siya, malulungkot syempre yung mga fans at baka lumayo sa kanya. Anyway, let's see what else do we have here. Masyadong jumpy yung mga cards, okay? Parang gusto lahat ipakita. Marami siguro silang karma. Anyway, so, yung kanyang karma nga ay aalis yung mga tao sa kanya. At saka dahil mag-aalisan yung mga tao sa kanyang buhay, masyado siya masasaktan kasi may mga memories siya with that person. So, mostly mga aalis ay mga kaibigan niya. Yung mga mahal niya sa buhay, kahit lover, okay, malulungkot siya dahil doon. At saka, itong mga tao na to, na mag-aalisan sa kanya, actually, ito yung mga tao na nagpapaligaya sa kanya before. Okay, so dahil nga nagbago siya, umalis yung mga taong ito.
At saka, hanap-hanapin niya syempre itong Ten of Cups, yung magandang emotions sa completion with regards sa heart, okay? Kaso, yun nga lang, umalis na nga yung mga tao. Kasi nalaman nila yung katotohanan na whomever this is definitely a liar. At saka itong tao na to ay deceitful. Okay, at saka, I'm sensing na mawalan din siya ng work, to be honest with you. Isa rin sa kanyang karma, if ever they do have a person, gamitin lang sila neto with regards sa passion. Hindi yan seryosong relasyon, kaya yun nga, mawawala din yung kanilang love life. So, may mag-isa na lang sila. Tapos, hanap-hanapin nila yung dati mga friends nila, lover. Pero di na sila makabalik kasi bago na yung mga tao nung kanilang friend dati or lover. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng lightning card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito sa pagsisinungaling? I feel na kung sino man ito, definitely makasalanan siya. At nagtatago siya ng kanyang baho. I'm not quite sure if you're aware sa mga nagawa niyang kalokohan. Na-sense ko na makasarili siyang tao. Tsaka, I'm also sensing break. I'm also sensing break the cycle, okay? Ngayon, I'm also sensing missed opportunity at tsaka iiwan siya ng kanyang partner. Yun nasa sense kong energy. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na dahil sa kanyang kayabangan. Interesting. I'm sensing na may kipagtalo siya guys, okay? So anyway, let's see what we have here. So definitely yung kanyang karma, yun nga. Lapitin siya ng aksidente. At saka, if yun na kaya ito nangyayari, kasi ba ginagawa niya, may ginagawa siyang masama sa mga taong connected sa kanya. Kaya nasabihin natin magkaibigan kayo, nagawa siya ng kalokohan sa kanya mga friends. Kaya siguro napapansin mo, madalas siya minamalas kasi way ito ng Panginoon na iiwas siya sa'yo or sa iba. Kasi kung sakali matuloy siya sa, let's say, sa area na yun, baka kung anong gawin niya sa taong kakonekta niya. Kasi kung sino man siya, I'm sensing na ahas siya. Okay, this person betray everyone, even family members or even katrabaho and so on. So anyway, yung kanyang karma, yung dream niya kasi controlling niya yung lahat. As you can see here. Okay, manipulative tsaka napaka-toxic niya. Yun yung kanyang attitude. Ngayon, yung kanyang karma, yung mga blessing niya, madalas yan mawala. At siguro dahil sa kanyang mga aksidente or kamalasan, kaya rin nangyayari dito is, madalas maubos yung kanyang kayamanan.
At saka maiyak siya dahil doon kasi pulos kamalasan na lang. Yan nangyayari. At saka isa rin sa kanyang karma, guys, magkakaroon siya ng issue with regards sa mind, okay? Maybe nangyari kasi dito, if ever this person is definitely evil, definitely yung evil entities, ibabag yung kanyang mind. Baka maging nightmares din siya, to be honest with you. And with the surrender being here, ibig sabihin nun, parang pinipilit siya ng Panginoon na magbago, to be honest. Okay? Kasi hanggat masama siya, talagang evil entities, yung talagang mag-a-attack sa kanya. Okay? Kaya hindi siya makaisip ng maayos or mali-maling desisyon, kaya siguro tako sa aksidente. Okay? So, isa rin sa kanyang kamalasan ang mangyayari is ayaw na makinig sa kanya ng mga tao. Okay? Kasi kung sino man ito, baka siya yung tipong tao na makasarili. At saka dahil sa kanyang pag-uugali, kaya ayaw na siyang pansinin ng mga tao. Lesson that we have is this one. So, this is a person na yun nga, dahil hindi na siya pinapansin ng mga tao, magdedemand-demand siya na pansinin siya. Tsaka may inis siya kapag napapansin niya, ibang tao na yung napapansin. Okay? Kasi yung desire niya ay sana sumikat siya or sana pansinin naman siya ng mga tao. So, this person, yung karma niya, kailangan niya mag-effort para mapansin. O kailangan niya mamilit ng mga tao. Pero yung ibang tao kasi ayaw narinig niya yung tahol. So, baka umabot pa sa point na may makaaway siya. Dahil sa pagpupumilit niya. Whomever this is definitely somebody that's really very dominant in energy. Honestly speaking, kaya ginagawa talaga ng Panginoon, nilalayo niya yung mga protection niya sa kanya. Okay? Kasi kung sino man siya, mapilit siya. Okay? Napaka-bossy ng kanyang energy, honestly speaking. So, we also have this one here. I feel parang feeling boss. Hindi naman siya boss. Honestly, so yun nga madalas siyang malasin. Bakit? Kasi wherever they are, this is definitely a prideful person. At saka yung karma kasi ng mga ganito, ito nga madalas minamalas kasi pinipilit sila ng Panginoon na maging humble. Kasi that we have is this one. So, yun nga, magkakaroon siya ng maraming problema. Kung sakali man meron siyang pamilya, I feel na it's more on the family that he or she has a problem. Meron din problema with regards sa kotse or pwede rin sa mga appliance sa bahay. Siguro madalas sira, malas nga siya. Hinahabol ng kamalasan para mawala yung pera. Kasi yung karma nga niya, definitely babagsak yung mundo niya with regards sa career. Okay, bakit? Kasi baka ma-pride siya dahil may pera siya, may work siya, and so on. So anyway, we got the lightning card here. It says your sudden change, shocking news, surprise, epiphany, evil transformation. So, anyway, yun nga, yung buhay niya, pinipilit talaga siya maging humble. Kasi nga, napaka-bossy niya, guys, okay? At saka, napaka-toxic na nun. At saka, pinaprotektahan talaga ng Panginoon yung mga tao na mabubuti against this person. Kasi, napaka-toxic niya na tao, okay? And anyway, isa rin sa kanyang karma, guys, yung mga karma na to na nabanggit ko, biglaan yan mangyayari. Okay? At dahil ma-overwhelm siya kasi hindi siya handa. But, mapaghahandaan mo ba yung aksidente? Biglaan yung dumarating, diba? So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have the fight here. So, nabanggit ko kanina yung mapapaaway siya. Kasi nga, namimilit siya na siya yung maging boss, diba? So, we have this one here. So, ito kasi nangyayari, guys. This is somebody who observe everyone around. Kahit na kaibigan niya, kamag-anak, and so on. Tapos, siguro yung mga target niya, sinasaktan niya behind the scenes or may ginagawa siyang kalokohan, like nagkakalat ng chismis or whatsoever. Diba? So, you have to feel here.
He also got make-a-wish. So, feeling boss nga siya, tsaka pangarap niya maging boss. Siya ay toxic, as you can see here. So, even na pinipilit siya ng boss na hindi maging toxic, ng boss ni God, na hindi maging toxic kasi napaka-bossy niya. Okay? So, we have this one, good times in either way. We also have this one here. So, yun nga, yung mga tao sa kanya, takot kasi yung rage niya and so on. So, dahil doon nawalan ng opportunity, meaning ibabalak siya ng mga tao. Kasi sino ba gusto makipag-deal sa tao na ganito yung pag-uugali? Diba? So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. At yun dati yung panahon na wala nang susunod sa kanya. At saka I'm sensing dahil sa kanyang pag-uugali, may tendency rin na hindi siya maging boss or hindi siya ma-promote kasi nga yung observation ng mga tao sa kanya hindi mabuti kasi masyado siyang demanding. At saka I feel na maiyak siya dahil doon. Kasi hindi siya pwede maging boss. So, hindi nga siya maging successful sa career. Kasi kapag may pera siya, tingin niya sa sarili niya ay boss. Okay? So, anyway, yung kanyang karma rin, I feel na good luck, to be honest with you. I'm not sure why, pero siguro gusto nilang maging lucky, pero as of your reading, I would say na they're actually in terms of bad luck. Honestly, so yung karma nila, makakatagpo sila ng mga taong kagaya din niya na hindi mapagmahal at mapagmataas. Okay? Yun nga, hindi mapagmahal. Tsaka dahil itong malulungkot siya, at saka isa rin sa kanyang karma, ibablock siya ng mga tao kasi madalas siyang tumitingin sa buhay na may buhay. Kung may nintay man siya, hindi yan darating sa kanya. So, you have this one and this, okay? So, ito yung tao na nangangarap talaga na tumaas ang posisyon. Pero marami siyang mga kaagaw sa posisyon na yun. Pero hindi ko talaga na-feel na siya ay aangat kasi nga minamalas siya at saka takaw aksidente pa siya. Talagang pinipilit siya ng Panginoon na i-humble kasi you cannot be a good leader unless you're humble. Kasi kawawa yung mga tao sa'yo. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you.